Mani, tubig! Itlog ng pugo kayo riyan, bili na kayo. Tubig sa'yo? 20 po yan, salamat. Aktibong tinitinda ng isang simpleng dalaga na si Giselle. Kilala na rin siya sa kanilang terminal dahil halos lumaki na siya sa kakatinda. Kailangan niyang kumayod para sa kanyang sarili. Umupo si Giselle sa gilid at pinunasan ng mga pawis niya gamit ang face towel. Makikita mo talaga kung gaano na ito kapagod, pero may mga ngiti pa rin sa kanyang mga labi. O ano Giselle, tanghali na, kumain ka na ba? Lapit sa kanya ni Aling Kuring na nagmamay-ari ng karinderya sa terminal ng mga jeep. Hindi pa nga po eh. Dating gawin na naman. Sagot ni Giselle sa malungkot na boses. Si Aling Kuring ay hindi na rin malayo sa kanya dahil sobrang bait nito sa kanya na para bang mag-ina na ang turingan nilang dalawa. Eh baka maitutong kayo riyan at kahit sabaw lang Aling Kuring, ako nang maghuhugas ng pinggan nyo. Pakiusap ni Giselle kay Aling Kuring. Natawa na nga lamang ang Ali na may halong awa sa ginawa ni Giselle. Hindi na rin yun bago kay Aling Kuring. Ang ganyang pakiusap ni Giselle. Ikaw talaga Giselle. Sinabi ko naman sa'yo na iwan mo na ang ganyang trabaho mo. Sa aking karinderya ka na magtratrabaho. Sambit ni Aling Kuring. Ilang ulit ang pinagsabihan ni Aling Kuring si Giselle tungkol dyan pero palagi niyang sinasabi na masaya siya sa kanyang ginagawa. Tignan mo nga ang sarili mo, dalaga ka na, 20 anyos ka na. Hindi natin alam ang takbo ng panahon, baka may anong mangyari sa'yo. Dagdag pang sabi ni Aling Kuring na napapaisip kay Giselle. Naisip niya na tama rin naman sa Aling Kuring. Dalaga na siya pero kung makaasta ay parang 10 anyos lamang. Wala naman po siguro Aling Kuring. Hindi ko talaga sila uurungan. Naku, takot lang nila sa braso ko. Astiging sambit ni Giselle na ikinangisi naman ni Aling Kuring. O siya, sige na. Pinagtabihan kita ng ulam at kanin doon. Halika na para makakain ka na. Aya pa ni Aling Kuring kay Giselle. Dahilan para magningning ang imahinasyon ni Giselle sa sinabi ni Aling Kuring. Dahil alam niya na kapag ganyang sinasabi ni Aling Kuring ang masarap ang kanyang kakainin. Talaga po? The best ka talaga Aling Kuring. Masiglang tumayo si Giselle sa sobrang excited. Mabilis siyang sumunod kay Ali, papasok ng kanyang karinderya, ang pinakamalaking kainan sa terminal. Maghugas ka na ng kamay riyan, sabi ni Aling Kuring habang hinahandaan si Giselle ng pagkain. Sa kusina ni Aling Kuring kumakain si Giselle para walang makakaistorbo kay Giselle. Salamat po talaga Aling Kuring ha. Ako nang maghuhugas ng pinggan niyo mamaya. Masayang sambit pa ni Giselle habang nilalantakan na ang kanyang pagkain. Takam na takam ito sobra na para bang hindi nakakain ng maayos. Naku, wag mong isipin yun Giselle. Dumito ka na lang kasi magtrabaho, sigurado pa ang pagkain mo. Naku Nay, bakit niyo pa ba pinipilit ang taong ayaw sa'yo? Saka baka malasin tayo niyan. Sumulpot biglang nag-iisang anak ni Aling Kuring na si Carol. Sobrang maldita at suplada nito lalo na kay Giselle. Yan din ang dahilan kung bakit ayaw ni Giselle magtrabaho sa karinderya. Naku, tumigil ka nga dyan Carol. Wala ka talagang pagmamalasakit. Bakit ba mainit ang dugo mo kay Giselle ha? Naiinis na sermon pa nga ni Aling Kuring kay Carol na tinarayan lang siya nito kasabay ang pagtataas ng kanyang kilay. May bago pa Nay? Parang si Giselle na kasi ang anak niyo eh. Sa akin naawa ka ba? Sigaw pa ni Carol saka lumabas ito ng silid. Nakayuko lamang si Giselle. Dahil kay Giselle ay nag-aaway pa talaga ang mag-ina. Yan ang rason kung bakit ayaw ni Giselle mamalagi sa kanila. Hay nako, pagpasensyahan mo na si Carol iha ha? Umiling-iling lang naman si Giselle. Nako Aling Kuring, okay lang po yun. Ayoko naman pong masira ang relasyon ninyong mag-ina, di ba? Anak mo siya. Ayoko na magalit siya dahil sa akin. Malungkot na sagot ni Giselle kay Aling Kuring na ikinalungkot din ni Ali. Gustuhin man ni Aling Kuring na kupkupin si Giselle, hindi naman sasang-ayon ang anak niyang si Carol. Sige po Aling Kuring ha, mauna na po ako.
Baka mas lalong mag-init pa yung ulo ng anak niyo pong si Carol kapag nadatnan niya rin ako dito. Maraming salamat po ulit. Dagdag pang sabi ni Jessel habang isinusukbit nga ang mga dala niyang paninda kanina. Sige iha, pagpasensyahan mo na talaga si Carol, mag-ingat ka. Sambit na lamang ni Aling ko rin kay Jessel, may kinatango na nga lamang ng babae. Saka mabilis na lumabas ng resto, bitbit ang ice bucket na may mga lamang mineral bottled water at bilao na puno ng candy, mani at itlog ng pugo. May ngiti sa labi ni Jessel habang nagtitinda sa mga pasahero ng jeep at sa mga dumaraan. Nakaramdam ng pagod si Jessel kaya umupo siya sa malaking bato sa gilid ng kalsada para magpahinga muna. Inunat-unat niya ang kanyang mga braso na pagod na habang tagaktak naman ang kanyang mga pawis. Dahan-dahang pinunasan ni Jessel ang kanyang mga pawis gamit ang puting face towel. Nang makabawi na ng malakas si Jessel ay tumayo naman ito kaagad para magsimula na naman sa pagtitinda. Tatawid na sana si Jessel sa kabilang bahagi nang may biglang mabilis na kotseng humarurot dahilan ikinagulat ni Jessel nang sobra kaya natapon niya ang mga paninda niya na siyang ikinatigil din ng Ferrari na sasakyan. Hoy, bumaba ka nga dyan. Pulutin mo mga paninda ko. Ganyan pa talaga kayo? Hindi porket nakasakay kayo ng sasakyan, wala na kayong pakialam sa paligid. Galit na sigaw ni Jessel sa labas ng kotse habang dinuduro-duro pa ang nasa loob ng kotse. Na tila ba nakikita niya ito. Sinilip niya ang bintana pero hindi niya maaninag ang loob ng sasakyan. Ganyan talaga kayong mayayaman eh. Akala nyo, sa inyo ang buong daan? Pwe! Nag-aapoy sa galit na sigaw pa ni Jessel habang sinisimulang pulutin ng mga candies na nagkalat sa daan. Napaluhan na lamang si Jessel nang makita ang mga itlog ng pugo na nabasag at nagkalat. Iniisip ni Jessel na paano na lang kaya? Paano niya maibebenta ang mga basag na itlog? Namumuhunan lang si Jessel sa kanyang mga paninda. Ano na lang kaya ang sasabihin ni Jessel sa may-ari ng mga to? Huwag ka nang magluksa riyan, miss. Babayaran ko lahat ng damage. Sambit naman ang nasa loob ng kotse na lalaki nang ibaba nito ang shield ng bintana sa kanyang sasakyan. Ubod ng gwapo ng lalaki na nababalutan ng malamig na aura. Napatili at nagulat naman ang ibang nakakita sa lalaki dahil kilalang kilala ito kung sinong tao ito. Siya lang naman si Mr. Harold Smith, ang pinakamayaman sa lugar nila at nagmamay-ari ng malalaking gusali. Dapat lang no, ang kapal naman ng konsensya mo kapag aalis ka lang ng basta-basta. Alam mong may nadehado kong tao. Sigaw pa ni Jessel habang nakatalikod kay Harold na pinupulupot ang ilang paninda. Hindi ka naman siguro bulag ano? Nakikita mo naman na pedestrian lane ito eh. Dagdag pang sabi at naiinis nga na saad ni Jessel kay Harold. Nagulat ito nang makita kung sino ang salarin. Pero wala siyang pakialam. Natoob naman si Harold nang masilayan niya ang nakakaibang karisma ni Jessel sa kanyang pagmumuka. Kahit nakaayos lang ito ng simpleng damit, may mga iilang bahid na rumi sa mukha ni Jessel. Litaw na litaw pa rin ang kagandahan niya na hindi nababagay sa ganoong klase ng trabaho. Bayad bilis! Nag-traffic na dito oh! Nagtitiimbagang nasambit pa ni Jessel sabay lahad ng palad nito malapit sa sasakyan ni Harold. Napabalik naman sa wisyo si Harold na agad kumuha ng 10,000 sa wallet niya at ibinigay kay Jessel. Hoy, ang laking pera ito ah. Hindi natapos ni Jessel ang kanyang pagrereklamo nang mabilis pinaharurot ni Harold ang kanyang sasakyan papalayo. Napaismid na lamang si Jessel. Hindi maiwasang mapaisip ni Harold kay Jessel. Unang beses na may babaeng naglakas ng loob na pagsalitaan at pagbumangaan nga ng ganoon. At tunang babae na hindi nasindak at naapektuhan sa presensya niya. Nakaramdam ng pagkamangha si Harold kay Jessel. Nang makabalik si Jessel sa mga paninda tuwing alas 8 ng gabi ay umuwi na kaagad ito sa kanyang barong-barong na tinutuluyan. Nag-iisa na lang si Jessel sa kanyang buhay. Naulila na ito sa murang edad. Masayang naghahanda si Jessel ng kanyang hapunan at malaking pera ang naibigay sa kanya ni Harold kaya nakabili si Jessel ng masarap na lutong pagkain. Siguro blessings na sa akin yun.
Blessings in disguise, kumbaga. Salamat Panginoon, magagamit ko ang perang ito sa panimulang negosyo ko. Naluha-luha pa nga, nasambit ni Jessel sa kawalan. Naisip ni Jessel na gamitin ang pera para makarenta ng pwesto sa palengke, magtitinda ito ng mga gulay. Matagal na ni Jessel na pinapangarap magtinda sa palengke. Kinaumagahan ginawa ni Jessel ang kaniyang plano. Maaga siyang nagising para pumunta sa palengke at mabuti na lamang ay naswertehan si Jessel. May isang nagtitinda na ipapatubos niya lahat ng kaniyang mga paninda dahil aalis na sila. Kaya naman ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Jessel. Agad niya itong kinuha. Maliban sa nakatipid si Jessel, may nagde-deliver na rin ng mga supplies sa pwestong tinubos niya at ang renta ng pwesto ay 500 ang linggo. Kaya lubos na nagpapasalamat si Jessel sa Panginoon. Mula ng araw na nabili ni Jessel ang pwesto, ay mas naging okay ang buhay ni Jessel. Mas malaki na ang kanyang naiipon araw-araw. Sobrang saya ni Jessel dahil hindi siya nagkakamaling pinapangarap niya ang pagtitinda ng mga gulay sa palengke. Mabilis ding nakilala at naging kaibigan ni Jessel ang kaniyang mga kasamang tindera. Isang araw, habang inaayos ni Jessel ang kaniyang mga gulay, naagaw ang mga pansin ng kaniyang mga kapwa tindera sa mga naririnding tilian. Sumisipol at sobrang ingay na nagkukumpulan sa loob ng palengke. Nagtataka naman si Jessel kung ano ang nangyayari pero hindi niya na lang yon pinansin. Busy na busy si Jessel sa pag-spray ng fresh water sa kaniyang mga gulay upang hindi mawala ang presko ng gulay. Narindi si Jessel dahil mas lalong palakas ng palakas ang pagsisigawan. Napakunot-no si Jessel na humarap sa maingay na direksyon. Laking pagtataka ni Jessel na ang lalaking dahilan kung bakit nabili niya ang pwesto ngayon ay naririto. Nakatingin ito ng diretsyo sa kanya na ipinagtataka ni Jessel ng sobra. Iniisip ni Jessel na baka kukunin ulit ang perang ibinigay nito sa kanya. Dito lang pala kita makikita ulit, Miss Bungangera. Sambit ni Harold na nagpapainit sa tenga ni Jessel. Kunot noong tinignan ng babae si Harold na may halong inis dahil sa pagtawag sa kanya ng Bungangera. At bakit mo naman ako hinahanap, Aber? Nakulangan ka ba sa pagbubunga nga ako sa'yo? Mataray na wika na lamang ni Jessel kay Harold na hindi natitinag. Napangisi na lamang si Harold kay Jessel. Napahiyaw naman ang mga taong nakapaligid sa kanila na parabang kinikilig sa kanilang dalawang eksena at may nagbubulungan din habang nilalait si Jessel ng ibang nakakita sa eksena. Kaya nga I want to know you more. Mahinang sambit ni Harold na hindi narinig ni Jessel. May sinasabi ka ba? Inis na sabi ni Jessel habang winawagayway ang isang stick para iwas pagdapo ng mga langaw sa kanyang mga paninda. Nandito kami para ibigay ang mga to. Mahinahong sambit ni Harold. Lumapit ang kanang kamay ni Harold na si Tanner kay Jessel at tinabutan ng isang malaking bouquet ng puting rosas. Isang malaking box ng tsokolate at isang teddy bear na kulay ube. Nagtataka naman si Jessel sa inaasal ni Harold. Imbes na makaramdam ng kilig ito, gaya ng ibang babae kapag binibigyan ng ganong bagay lalo na kapag kagaya ni Harold ang magbibigay, ngunit si Jessel nakaramdam ng pagkapahiya. Para sa ng mga yan? Kung paraan ito ng paghingi nyo, nang paumanhin sa nangyari, huwag kayong magalala. Okay na yon. Nagtatakang sambit naman ni Jessel. Hindi. Sa tingin mo bakit bibigyan ng isang lalaki ang babae ng bulaklak? Tanong ni Harold kay Jessel. Naghahalo na naman ang emosyon ng mga nanunood sa kanila. Ang iba kinikilig, ang iba naman nandidiri sa kanilang nakikita na ikinainis ni Jessel lalo. Wala akong oras sa mga ganyan. Walang pakialam na sagot ni Jessel at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Kakaiba ka talaga, miss. Nakaka-challenge ka. Sambit ni Harold na namamangha sa mga katapangan nito.
Umalis na nga lang kayo rito. Nakakaabala kayo sa palengke. Usal ni Jessel na ikinatawa na lamang ni Harold. Lumapit si Harold sa kinaroroonan ni Jessel. Sige guys, bumalik na kayo sa inyong ginagawa, may nagagalit kasi. Utos pa ni Harold sa mga taong nakapaligid sa kanila. Agad naman silang sumunod kay Harold kaya ang naiwan sa pwesto ni Jessel ay sina Harold at Tanner lamang. Ano ba talagang sadya niyo sa akin? Hindi napigilan ni Jessel na pamaywangan ang mga bisita o buwisita niya. Hindi na alam ni Jessel ang kanyang gagawin. Nahihiya na ito sa mga taong halatang pinag-uusapan siya. Pinakaayaw pa naman niya sa lahat ay ang pagchichismisan siya. Wala. Gusto lang namin na makausap ka ng maayos. Itigil mo nga yung pagbubunga nga mo. Sagot naman ni Harold kay Jessel na ikinataas ng kilay ni Jessel. Anong magagawa niya? Sadyang inborn na sa kanya kapag may nangungulit sa kanya. Bakit pa kasi hindi mo nalang diretsuhin, boss? Eksena naman ni Tanner. Nababakot na ito, lalo na't hindi sanay sa atmosfera ng palengke. Kahit si Harold ay nagtitiis na sa amoy ng palengke. Gusto kitang maging akin. Puno ng confidence na sabi naman ni Harold kay Jessel. Na halos ikatumba ni Jessel. Hindi nakala ng babae ang mga katagang yun ang maririnig niya mula sa lalaki. Hoy, adik ka ba? Hindi ako ganyang klase ng babae kahit mahirap ako, no? Umalis na nga lang kayo rito, alis. Kumukulong dugo naman ang sigaw ni Jessel sa pagmumukha ni Harold. Nagngingit-ngit ang mga ngipin at nanginginig ang buong kalamnan ni Jessel dahil sa galit. Wait, hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi ko alam sa sarili ko pero gusto kitang makalala pa ng lubusan. Gusto kong alagaan ka, tulungan ka at pasayahin ka. Gusto kong maging akin ka, Jessel. Hindi ka nababagay sa lugar na to. Puno ng emosyong sabi ni Harold. Para namang mas nakaramdam ng hiya si Jessel at nagtaka ito kung bakit kilala na siya ni Harold. Nagpapatawa ka ba? Ako? Itsura kong to magugustuhan ng kagaya mo? Sira ka na talaga no? Natatawang asar pa ni Jessel kay Harold na ikinatahimik ni Harold. Nakaramdam ito ng pagkapahiya. Huwag nga akong pagtripan ninyo. Umalis na nga kayo rito pwede. Anong oras na? Wala pa akong benta. Taboy ni Jessel kina Harold at Tanner. Huwag kang mag-alala, babayaran namin ang bawat segundo na nilalaan mo sa amin. Sugot naman ni Harold kay Jessel na lalong nagpapainis sa babae. Ganyan ba talaga kayong mayayaman? Porket may mga pera kayo, idadaan nyo na lang ang lahat sa pera at mga arugante kayo? Galit na sagot na nga lamang ni Jessel kay Harold. Parehong nataob sa kinatatayuan si Harold at Tanner sa mga binitawang salita ni Jessel. Ngayon lang nakatagpo si Harold ng taong hindi natatakot sa kakayahan niya at ang tanging babae na may lakas ng loob na pagsalitaan siya ng masasakit ng mga salita. Mga salitang tataob talaga sa kaluluwa mo. Hindi kayang masikmura ni Harold ang sinabi ni Jessel, kaya parsahang umalis ito na agad sinundan ni Tanner. Naiinis si Harold dahil sa lakas ng loob na meron si Jessel para siyang napapahiya. At unang beses niyang naranasan yun. Ang lakas ng loob ni Jessel. Napagtabuyan nga si Harold. Samantalang maraming babaeng nagkakandara pa na magpapansin sa kanya. Anong mukha yan, boss? Ngayon ay may katapat ka na. Bilib din ako sa babaeng yun ah. May paninindigan. Nangaasar pa na sambit ni Tanner kay Harold nang nasa loob na sila ng kotse papuntang kumpanya. Nakakasira ng ego. Kung ang ibang babae nga halos gagawin ang lahat para mapansin ko lamang. Tapos siya, nakakahiya ang sobra. Ang isang kagaya niyang babae lamang ang magpapatikom sa akin. Naiinis na sabi pa ni Harold. Halos magkadikit naman ang mga kilay ni Harold na nililiit lalo ang kanyang mga chinitong mata dahil sa inis. Hindi matanggap ni Harold ang ginawa sa kanya ni Jessel. Hindi niya matatanggap ang pagkatalo niya ang kumpanya nga kaya ni Harold ay kaya niyang ipaglaban at never siyang natalo sa anumang transaksyon. Kaya hindi siya susuko kay Jessel hanggat hindi niya ito mapapa sa kanya. Bakit kasi sa lahat ng babae na magugustuhan mo ang babaeng yan pang napili mo? Kung tutusin mas marami namang mas magaganda, presentable. Hindi kagaya ng babaeng yun nagtitinda lang sa palengke. Siya nga hindi makapaniwala na nagustuhan mo
Paano na lamang ibang tao? Gusto mo bang pag-usapan kayo ng media? Gaya na lang ng isang CEO na in love sa isang tindera sa palengke. Gusto mo ba yun, boss? Mahabang litanya pa ni Taner dahil kahit si Taner hindi makapaniwala at hindi naintindihan kung bakit nagka-interest si Harold sa babaeng kagaya lamang ni Jessel. Hindi ko nga rin alam eh. I have this urge feelings na gusto ko na nasa tabi ko lamang siya. Kahit simpleng babae lamang siya, gusto ko siyang mapasakin. Oo, maraming ibang babae na naghihintay sa akin para lingunin ko na mas kaaya-aya pero iba't iba sila ng intensyon. Gusto ko ang babaeng yon dahil nakikita niya ang sarili ko bilang tao. Hindi pagiging bilyonaryo. Makahulog ang sagot naman ni Harold kay Taner. Sa bagay, siya lang ang nag-iisang nilalang na kaya kang pagsalitain ng ganon kahit na ganoon lang ang estado ng buhay niya. May paninindigan talaga. May sariling prinsipyo. Pagsang-ayon naman ni Taner sa kanyang boss. Napatingin naman ng masama si Harold kay Taner dahil para itong nagkakaroon ng interes sa babae na gusto niya. Huwag mong sabihin na may gusto ko na rin sa kanya, Taner. May halong inis pa na tanong ni Harold kay Taner na ikinahalakak na lamang ng sobra ni Taner na ikinakunot ng noo ni Harold. Ano ka ba, boss? Chill lang. Ngayon ka lang umibig eh. Eksena pa ba ako? Supporter niyo ko. Sagot ni Taner na nangaasar kay Harold dahil sa naging reaksyon nito. Hindi pa nga napasagot si Jessel, naging possessive na ito. Good to know that. Naging sagot na lamang ni Harold kay Taner. Eksaktong nakarating na sila sa kumpanya nila. Hindi na hinintay pa ni Harold na pagbuksan siya ni Taner ng pintuan ng sasakyan. Bumaba ito ng mag-isa at naunang pumasok sa kumpanya. Nang makita ng mga empleyado ang presensya nga ng kanilang CEO, ay nagkakandarapang inayos ang kanilang mga sarili at kanilang paligid. Sobrang strict ni Harold pagdating sa trabaho. Pagkapasok ni Harold sa loob ng building, lahat ng madadaanan niya, mga empleyado ay tatayo para bumati at magbibigay galang sa kanya na agad tinatanguan naman ni Harold. Hello dear, saan ka ba galing? Kanina pa ako naghihintay sa'yo rito, nakaka-bored. Bumungad kay Harold nang pagbukas niya sa kanyang opisina. Agad dinambahan ng mahigpit na yakap at isang mariing halik. Sa pisngi ni Harold ng isang sopistikada at elegante na babae na ikinaasar ni Harold. Ilang ulit ko bang sinasabi sa'yo, Kate, na huwag ka nang humahalik sa akin? Naiinis na sabi ni Harold sabay pinunasan ang kanyang pisngi. Habang pumapasok sa loob ng kanyang opisina at umupo sa kanyang swivel chair. Isa ganyan ang nakasanayan ko mula nung mga bata pa tayo eh. Bakit ayaw mo na ba sa halik ko ha? Nakangusong sagot pa ni Kate kay Harold. Nagpapaawa effect pa nga talaga ito na ikinakainis ni Harold. Ikaw na rin ang nagsabi, Kate. Nung mga bata pa tayo noon, hindi na nga tayong mga bata ngayon eh. Nakakasagwa ng tignan kapag may girlfriend and boyfriend na tayo. Sabi na lamang ni Harold at pinagtuunan ng pansin ang mga dokumentong nakatambak. Ang dami niyang papeles na kailangan lagdaan. Bakit? May girlfriend ka na ba? Gulat na reaksyon naman ni Kate na parang hindi niya alam ang gagawin kapag may GF na talaga si Harold. That's not your business. May kailangan ka pa ba? Kung wala na, pwede ka nang umalis. Marami pa akong gagawin. Sagot na lamang ni Harold habang nagsisimula na galawin ang mga dokumentong nasa harapan niya. Bakit ka ba naging ganyan sa akin, Harold? Hindi ka naman dating ganyan sa akin ah. Nakakasakit ka na ng damdamin. Sigaw pa ni Kate at may pagdadalamhati na parang iiyak na ito. Nilingon naman siya ni Harold na nakukunot ang noo, na nakatitig nga at nakaigting ang panga. Senyales na galit na ito at ayaw ni Harold na may disturbo kapag nagtatrabaho siya. Kaya nga ako pumunta rito kasi sabi ng mommy mo, mag-quality time daw tayo bago tayo kasal. Sabi pa nga ni Kate na ikinahilamos na lamang ni Harold sa kanyang sariling palad sa mukha dahil sa frustration. Tumatayo ang balahibo ni Harold kapag naririnig ang patungkol sa kasunduan nila na ikakasal sila ng kababata niya. You know what? Wala ako sa mood, umalis ka na lang. Habang nagpipigil pa ako ng aking sarili, baka kung ano pang masabi ko sa'yo.
Mahinahong sabi na lamang ni Harold. Pero ramdam mo ang galit sa bawat salitang binibitawan. Wala nang nagawa pa si Kate dahil alam niyang hindi biro kung magalit si Harold. Hinablot niya ang kanyang handbag at nagdadabog pa na lumabas ng opisina ng lalaki. Napabuntong hininga na nga lamang ng malalim si Harold. Sabay massage ang kanyang sentido. Nang manumbalik na ang kanyang mood, ay saka naman nagpatuloy ito sa kanyang trabaho. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtatrabaho, sumagi sa isip niya ang pikuning mukha ni Jessel na ikinangisi niya ng sobra. Parang sobra pa ito sa gayuma ah. Hindi kita susukuan. Kung gaano ka katigas noon, ganun din ako. Nakangising isip ni Harold na puno ng determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. May tinawagan ito na hotline ng flower shop at pinadalhan ang pwesto ni Jessel. Parang baliw na tumatawag mag-isa si Harold. Habang nagtatrabaho, ilang araw ang lumipas, naiinis na talaga si Jessel sa araw-araw na pagde-deliver sa kanya ng mamahaling bulaklak. Para natuloy itong nagtitinda rin ng bulaklak sa kanyang pwesto. Ayaw niya sanang tanggapin kaso hindi rin aalis ang delivery rider kung hindi tatanggapin ni Jessel. Magkano po isang kilo ng kalabasa? Magkano po isang supot ng mushroom? Pabili po ako nito. Karot nga sa akin, miss. Nagulat si Jessel nang biglang maraming naglilinyahang bumali sa kanya. Nagtatak siya kung bakit sa kanya lang dinagsang bumili. Sa kanyang mga kasamang tindera ay iilan lang naman ang bumibili. Nagkakanundagaga na nga si Jessel sa pag-aasikaso sa mga dumagsang customer sa pwesto niya. Naiinggit na nga ang ibang kasama ni Jessel sa mga tindera. Wala na po akong kalabasa, doon na lang po kayo sa iba bumili. Doon na lang po kayo sa iba. Sa iba na lang po. Natatarantang sabi pa ni Jessel. Napilit binabahagi ang kanyang mga customer sa iba. Tumingin ang isang customer sa unahan. Sumesenya sa kanya si Harold na sundin ang utos ni Jessel. Kaya agad naman silang nagsibilihan sa ibang pwesto. Samantala masayang masaya naman si Jessel dahil halos naubos ang paninda niya. Kukuha na naman sana siya ng panibagong bulto-bulto ng stocks para bukas na ititinda niya. Kung gaano kasaya si Jessel, ganun din ang saya na nadarama ni Harold. Nginti pa lang talaga ni Jessel kontento na si Harold. Grabe naman Jessel, parang ang swerte natin ngayon sa pagtitinda. Masayang sabi ni Aling Bebe. Ang katabing tindera sa pwesto ni Jessel na magkasundo na sila. Oo nga po Aling Bebe. Grabe ang bilis, eksakto rin na malapit ng malantaang mga yun na pakinabangan pa, kaya magpasalamat talaga tayo sa Panginoon. Tila kinikilig pa na sabi ni Jessel at inaayos ang kanyang pwesto dahil parang dinaanan ng bagyo dahil sa pagdadagsa ng mga bumili sa kanya. Kaya nga maraming salamat talaga Jessel, hindi ka talaga madamot. Sabi na naman ni Aling Bebe na halata sa kanyang mga mata na masaya ito. Dahil halos sa kanya rin bumibili ang iba pa niyang nakikita. Naku, wala yun Aling Bebe. Hindi ka sa akin magpasalamat kundi sa mga taong bumibili sa'yo kanina. Magalang nasagot na nga lamang ni Jessel habang naliligpit ang mga nagkalatang talbos ng gulay at iilang mga sangkap na nasa sahig na. Hindi, kung hindi mo sila sinabihan na bibili rin sa amin o sa akin, hindi rin ako makakabenta. Puno ng emosyon naman na sabi ni Aling Bebe. Huwag mo nang isipin yun Aling Bebe. Hindi ka rin naman iba sa akin Masayang sambit ni Jessel kay Aling Bebe at tinapik ang balikat nito. Napangiti na rin si Aling Bebe at hinawakan ng kamay ni Jessel. Magdidilim na nang umuwi si Jessel. Masayang masaya ito at bumili siya ng keypad na cellphone para maging contact niya sa kanyang mga supplier sa palengke. Pagkatapos ng makapagsabi ni Jessel na magpa-deliver ito bukas, ay masaya itong kumain at natulog na puno ng kilig at sarap sa pakiramdam. Kinabukasan maagang gumising si Jessel at pumunta sa kanyang pwesto para hintayin ang magde-deliver sa kanya ng mga supply. Pagdating niya sa pwesto, laking gulat niya na nandoon ang truck sa labas ng palengke. Kailangan niya pa ng kargador na mapag-utusan para dalhin sa pwesto niya. Matapos niyang mabayaran ang kanyang supplier, naghanap ito ng kargador
Pero wala siyang makita dahil lahat ay busy. Kailangan niya pa munang maghintay na may bakante. May ipapakarga po ba kayo, ma'am? Tanong ni Harold. Napalingon si Jessel sa kanyang likuran. Sobrang nagulat ito sa lalaking nasa harapan niya. Hindi siya nagulat dahil sa estado ng buhay niya, kundi nagulat ito sa ginagawa ni Harold sa kanyang sarili. Ano na namang kalukuhan to? Di ka talaga nadadala no? Automatikong pagbubunga nga ni Jessel kay Harold nang makita niya ang ayos nito. Nakasuot ng bonnet, sweatshirt, maong na pants, nakasuot ng bota at may face towel pa na nakasampay sa leeg ni Harold. Kahit ganun ang ayos ni Harold, hindi naka-office suit, kung hindi simple lang ang suot na kagaya ng mga kargador na nasa palengke, lumilitaw pa rin ang kagwapuhan ni Harold. Dahil sa suot nitong itim na sweatshirt, lalong bumakat kung gaano kalaki ang katawan ni Harold mula sa malalaking biceps niya. Bakit ba? Ito na ang bagong trabaho ko ngayon, ang pagiging kargador sa palengke. Seryosong sagot naman ni Harold na tinawanan lamang ni Jessel. Seryoso ka? Sa estado mo mas pipiliin mong maging kargador? Bakit na bankrupt ba ang kumpanya nyo? Nangaasar pa at nagtatakang wika ni Jessel. Kahit sino namang nakakakilala sa CEO na si Harold na biglang nag-aanyong kargador, mapapahalakhak ka talaga. Bakit? Hindi naman din masamang susubok sa ibang trabaho At para malaman mo, may certificate of registration ako, kaya totoong kargador na ako ngayon. Sagot naman ni Harold sabay patingin ng kanyang registration ID. Sabi mo yan Sige, pakikargar nga yung malalaking sakong dyan. Papuntang pwesto ko, pakibilisan na rin dahil tirik na tirik ang araw. Utos nga ni Jessel kay Harold na ikinangisi na lamang niya. Parang nanlumo si Harold nang makita niya ang 5 malalaking sakong nakakargahin niya. Napalunokon ng sariling laway si Harold nang maisip niya kung gaano pa kalayo ang pwesto ni Jessel. Bakit hindi mo kaya? Atras ka na ba? Pangasar pa ni Jessel sa kanya sabay halakhak ng mahina. Ano nga atras? Lahat kakayanin ko. Para sa iyo, Jessel. Determinadong sagot pa ni Harold at nagsimulang kargahin ng isang sako at tinahak ang daan papunta sa pwesto ni Jessel. Naiwan ng nakatunganga si Jessel na hindi na nga niya maproseso nang maayos ang sinabi ng lalaki. Napatapik-tapik pa niya ang kanyang pisngi dahil parang namumula ito. Anong sabi niya? Para raw sa akin? Huwag mong sabihin na seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya. Mistulang usap ni Jessel sa kanyang sarili. Naguguluhan. Ayan ka na naman, Jessel, umayos ka nga dyan, deadmahin mo na lang. Dagdag pa ng isang sabi ni Jessel na kanyang sarili. Inayos ni Jessel ang kanyang sarili bago sumunod sa gwapong kargador. Abatang pogi naman ang kargador mo, Jessel. Bungad pa nga ni Aling Bebe kay Jessel nang makarating ito sa kanyang pwesto na kiniismid na lamang ni Jessel. Naku, Aling Bebe, hindi kargador ko lang yan kargador nating lahat. Sagot ni Jessel kay Aling Bebe at sinimula ng iayos ang mga paninda niya. Hindi ba't si Harold Smith yun, Jessel? Ang pinakamayaman sa lugar natin, mukhang determinado sa oo mo Bulong pa ni Aling Bebe kay Jessel. Sabay kiliti pa sa tagiliran ni Jessel. Naku, Aling Bebe, bakit naman gagawin niya yan? Para sa isang babae lamang. Bababa sila sa kanilang estado? Uy, sa pelikula ko lang yan nakikita. Hindi naniniwalang sagot ni Jessel. Ginagawa na nga niya, Jessel, ibig sabihin hindi lang sa pelikula. Nangyayari talaga yun. Nangyayari sa totoong buhay at sa mismong buhay mo pa. Kinikilig na sabi ni Aling Bebe. Sabay kinindatan pa si Jessel na ikinakamat na lamang ng ulo ng babae. Siguro, trip niya lang yun. Huwag agad mong papaniwala riyan, sabi na lamang ni Jessel. Nagsitikuman naman sila ng bibig ng matanaw nila si Harold. Napapalapit sa kanila, pasan-pasan ang ikahuling sako. Namumula ng sobra ang buong mukha ni Harold, sobrang lalaki na nga ng pawis niya. Sa halatang nahihirapan niya ito pero automatikong ngumiti nang nasa harapan na si Harold ni na Jessel at Aling Bebe. Ngumiti na lamang ng pilit si Aling Bebe dahil kitang-kita nila kung paano magbago ang facial expressions kanina. Uminom ka muna.
Sabi ni Jessel at binigyan si Harold ng isang bottled mineral water. May kinangiti ni Harold. Salamat. May caring attitude ka rin pala ah. Sagot ni Harold kay Jessel sabay binuksan ng tubig at ininom. Kasabay ng paglunok niya ng tubig ay ang pagtagaktak ng kanyang pawis. Heto, bayad ko sa'yo, salamat. Mahinahong sabi ni Jessel. Sabay abot ng pera kay Harold na agad tinanggihan ni Harold. Sinong nagsabing pera ang bayad sa serbisyo ko sa'yo? Nakangiting sagot na lamang ni Harold na ikinalaki ng mata ni Jessel. Dahil 5 sako yan, 5 kiss dyan. Nangahamon pa na sabi ni Harold sabay turo ng kanyang sariling pisngi. Napangisi na lamang si Aling Bebe sa eksena na agad sinamaan ng tingin ni Jessel. Napatalikod na lamang si Jessel dahil sa hiya. Namumula rin ang buong mukha niya sa hiya. Halos tinitignan na sila ng mga tao. Tumigil ka na nga sa kalokohan mo, mister. Ayos naman ang pagiging kargador mo ah, libre lang. Naasar na sagot ni Jessel kay Harold. Natuwa naman si Harold nang masilayan niya ulit ang pikon ng mukha ni Jessel. Pikon ka naman kaagad. Basta sa'yo, libre. Sambit ni Harold bago tumalikod sa kanila. Naiwan namang nakatunganga si Jessel at parang nagdiwang sa kilig si Aling Bebe sa eksena nilang dalawa. Si Harold bilang kargador na sa palengke, may mga nakatukang ikakarga. Hindi niya ginamit ang estado ng kanyang buhay, nagtrabaho siya ng pantay. Gusto ni Harold na makita ni Jessel na kaya niyang gawin ang lahat para sa babaeng nagpapabaliw sa kanyang puso. Magdidilim na nang pauwi si Jessel at aksidenteng nakita niya si Harold. Nakaupo sa isang bench na iniinda ang sakit sa kanyang braso at balikat. Nakaramdam naman ng awa si Jessel para kay Harold. Alam na alam ng lahat na hindi ito sanay sa mga mabibigat na trabaho kaya natural lamang na naninibago ang kanyang katawan. Ano, kaya pa ba o susuko na? Bakit mo kasi ito ginagawa? Alam mo naman na hindi sanay ang katawan mo sa mga ganitong bagay eh. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo. Lapit nga ni Jessel kay Harold at tumabi sa kanyang umupo pero may distansya. Nagulat naman si Harold nang biglang umupo sa tabi niya si Jessel. Agad na mas lumapit si Harold kay Jessel, kaya malapit nga silang dalawa. Alam mo kung bakit ko to ginagawa, Jessel? Gusto kita. Gusto kong pumasok sa buhay mo kaya gagawin ko ang lahat, matanggap mo lang ako. Kung ang paghihirap kong ito ang magiging dahilan at daan para ikaw ay mapasakin, handa akong mahirapan para sa iyo. Sinserong sagot naman ni Harold na ikinataob nga ni Jessel. Hindi niya inaasahan na magiging straightforward ang sagot ni Harold sa kanya. Baliw ka na siguro eh. Tignan mo nga ako at ang sarili ko. Tsaka ikaw, hindi tayo qualified na maging tayo. Siguro magiging maid mo, mas kwalipikado pa. May bahid ng pait pa na tugon ni Jessel. Nagpapakatotoo lang naman si Jessel. Hindi lahat ng tao kagaya ng nasa palengke na mas matatanggap pa ang sitwasyon nila. Paano na lang ang reputasyon ng kumpanya nila? Ano ba namang klaseng pananaw yan, Jessel? Maganda ka naman talaga. Natural ang ganda mo, ganyan ang tipo ng babae na gusto ko. Walang halong kemikal. At kung anong koloreteng nakalagay sa mukha. Kung mapapasa akin ka, Jessel, yan ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pagsusumamo ni Harold na ikinarolyo nga ni Jessel ng kanyang mga mata. Ang dami mong sinasabi dyan. Tignan lang natin kung may binatbat ka. Tanging nasambit na lamang ni Jessel sabay tumayo at humakbang ng iilang hakbang saka lumingon kay Harold. Sinasabi ko sa iyo mahirap akong ligawan. Mabilis na sabi ni Jessel at mabilis na tumakbo papalayo kay Harold dahil nga sa hiya. Seryoso yan? Sigaw ni Harold kay Jessel na mababakat talaga sa mukha ni Harold na masayang masaya ito. Napatalo nito sa tuwa pero napapaupo ulit. Nang maramdaman niya ang kirot ng balikat niya. At least ngayon alam ko na sumang-ayon na siyang pormahan ko siya. May chance pa ako. Gagawin ko talaga ang lahat, Jessel. Tignan lang natin. Mistulang usap ni Harold sa kanyang sarili at hindi nawala ang malalaking ngiti sa labi niya. Kinabukasan ginawa nga ni Harold lahat para mapatunayan niya kay Jessel na karapat dapat niya itong sagutin. Tinulungan niya si Jessel sa pagtitinda ng mga gulay kapag wala siyang linyahan sa pagiging kargador.
na hindi na mapigilan din ni Jessel na maapektuhan sa mga ginagawa ni Harold para sa kanya. Kaya nagdaan ng mga araw ay nagkamabutihan din silang dalawa. Halika, tikman mo to. Alam kong hindi mo pa ito natitikman. Aya nga ni Jessel kay Harold papalapit sa isang balut vendor. Nasanay na rin sila. Sa tuwing gabi ay lalabas sila para kumain sa kung anong pagkain sa gilid ng kalye. Nakatikim na ako niyan noon, kasama ko palagi si Taner. Yung kasama ko noong bibigyan ko sana kita ng bulaklak. Sagot ni Harold at tumupo sa tabi niya. Pwede nga, baka nagpapa-impress ka lang dyan. Asar ni Jessel kay Harold. Pero tinignan lang ni Harold si Jessel na may pahiwatig na watch and learn. Isang balot nga po, Ale. Pagbibili nga nila, agad siyang pinigyan ng ala at pinakita niya kay Jessel kung paano balatang ng itlog, sinipsip ang sabaw nilagyan ng asin at suka sa kasinubo ng takam na takam. Namangha naman si Jessel na ang taong kagaya ni Harold ay kumakain pala ng mga ganitong pagkain. Ang sarap kaya ng balut. Pahabol pa nga nasabi ni Harold sa gitna ng pagmuya niya na halatang nasasarapan nito sa kanyang kinakain. Wow naman, parang ang expert mo ah. Sabi nga ni Jessel. At nagsimulang lumamon din ang balut penoy. Nagkatuwaan at nagkachismisan sila habang kumakain at may pares na chicharon. Boss, dito lang pala kita makikita. Kanina pa kita hinahanap eh. Galit na galit si Sir Terence, mag-iisang linggo ka nang hindi pumapasok sa opisina. Natatarantang eksena ng kanang kamay ni Harold na si Taner. Natigil sa pagsubo si Jessel sa kinakain niya. Taner, nakita mo namang may kausap akong tao, diba? Tapos eksena ka? Nagtatakang sambit pa ni Harold. Pasensya na kung nadistorbo ko po kayong dalawa pero hindi ako papayag na hindi kita makasamang bumalik sa kumpanya. Kung hindi tatanggalin ako sa serbisyo ng ama mo. Kaya naman boss, sumama ka na muna sa akin. Pagsusumamo pa ni Taner kay Harold na halatang nanginginig na ito sa takot. Sige, sumama ka na sa kanya. Baka importante yan eh. Nakangiting saad na lamang ni Jessel. Dahil nararamdaman din niya na nagmamatigas si Harold. Babalik ako. Huling sabi ni Harold sa kahinalikan ng noo ni Jessel. At nagmamadaling pumasok sa sasakyan niya. Namumulang nakangising kumaway si Jessel sa kanila at tumayo na rin para umuwi sa kanila. Lumipas ang ilang araw na lungkot si Jessel at Aling Bebe dahil hindi na nagpakita pa sa kanila si Harold. Naisip ni Jessel na baka hindi na babalik si Harold. Kinuha lang nito ang loob niya. Tapos, hindi na magpaparamdam ulit. 5 araw na ngayon, Jessel. Bakit wala pang manliligaw mo? Sumuko na siguro sa buhay palengke, no? Kalabit pa ni Aling Bebe kay Jessel habang sumisilip sa paligid ng palengke baka makita ang anino ni Harold. Naku Aling Bebe, wag na nga nating pag-usapan yung wala rito. Mapait na sagot na lamang ni Jessel at pinagtuunan ng pansin ang pagbebenta. Hoy, ambisyosang babae, ikaw palang sinasabi ni Harold. Anong klase kang babae? Huwag kang managinip ng gising, halatang ginayuma mo si Harold eh. Gulat na saad ni Jessel at ang mga kapitbahay niyang tindera nang may sumugod sa kanilang babae na mukhang artista nga. Kung nananaginip ka man, pues gumising ka na dahil sa totoong buhay prinsesa ka lang sa mga palaka, malandi ka. Mas makati ka pa sa higad eh. Sigaw pa ni Kate, sabay turo kay Jessel. Biglang nandilim ang paningin ni Jessel, nanginginig ang buong kalamnan ni Jessel at kinuyom niya ang kanyang mga palad. Malakas na loob na lumapit ito kay Kate at sinampal ng malakas na umalingaw-ngaw sa lakas ng impact nito. Muntik nang mawala ng balanse si Kate, mabuti na lamang at nakahawak siya sa poste. Una sa lahat, kung sino ka man isaksak mo sa baga mo yung si Harold. Nananahimik ako rito, siyang pumasok sa buhay ko. Ako malandi? Bakit may ebidensya ka ba? Tignan mo nga ang sarili mo. Nakasuot ng disente pero ang kaluluwa mas masahol pa sa ulol na hayop. Alamin mo muna ang lugar mo. Galit ng sigaw ni Jessel kay Kate. Susugurin na sana ni Kate si Jessel nang magkabanggaan si Kate at ang isang tao na may dalang palangganang mga isda kaya nabuhos lahat ng laman ng palanggana kay Kate.
Deserve. Kadiri ka na, amoy malansang isda. Tawa naman ng mga taong nakikiosyoso. Asar ng mga tao kay Kate. Nandidiring sumisigaw si Kate. Dahil sa hiya ay umiiyak na tumatakbo na lang palabas ng palengke si Kate. Pagkalayo ni Kate ay nararamdaman ni Jezel ang panghihina at pag-uunahang pagtulo ng kaniyang mga luha. Nakaramdam siya ng pagkasikip ng kaniyang dibdib. Ikalawang ulit na naramdaman ang pagkawasak ng puso ni Jezel. Una, ang pagkawala ng kaniyang pamilya. At ngayon ay ang paglisan ni Harold na na-realize ni Jezel na sa loob ng konting panahon, nasanay na rin si Jezel sa presensya ni Harold. Malungkot na naglalakad si Jezel pauwi ng kaniyang bahay, nakaramdam ng lungkot sa tuwing naalala niya ang mga gimmick nila ni Harold. Napapaupo na lang ito at nag-alala kay Harold. Kinabukasan nagtaka si Jezel nang makarating siya sa kaniyang pwesto. Nadatnan niya si Harold na natutulog sa lapag ng palengke kasama ang mga ilang gamit nito. Nakita niya ang mukha ni Harold na may mga pasa at may mga nagsituyo ang mga luha sa pisngi ni Harold. Parang may humaplos sa puso ni Jezel nang makita si Harold na nasa ganoong kalagayan, lalo na't parang nilalamig ito. Dahan-dahang hinawakan ni Jezel si Harold sa noo, napaatras ito nang inaapoy ito sa lagnat. Harold, gumising ka. Inaapoy ka ng lagnat. Dadalhin kita sa ospital. Nag-aalalang wika nga ni Jezel. Nalimpungatan naman si Harold. Mabilis siyang umupo at mabilis na niyakap ng mahigpit si Jezel na para bang sabik na sabik ito. Ano bang nangyari sa'yo? Inaapoy ka ng lagnat. Dalhin na kita sa ospital. Sambit ng babae na mistulang naiiyak dahil ramdam na ramdam niyang nanghihina na ng sobra si Harold. Huwag na. Okay na ako kapag nandyan ka. Isa pa, wala akong perang pambayad sa bill. Nanginginig pa na sagot kunwari ni Harold na niyayapos pa rin si Jezel ng mahigpit. Anong wala? Sayaman mong yan, hindi mo kaya? Inis na wika na lamang ni Jezel at kumalas sa yakapan. Hindi ako ang CEO, Jezel, bumaba na ako. Mas gugustuhin ko pang maging kargador habang buhay, makasama ka lang. Kesa maging mayaman pero wala kang kalayaan. Lumuluhang sambit pa ni Harold na ikinawasak ng dibdib ni Jezel. Hindi lubos maisip ni Jezel na hahantong sa ganito si Harold. Wala naman silang pakailam sa akin. Sad pa nga nito. Si Daddy walang ibang gustong masunod, kundi ang gusto niya lang. Sawa na ako, Jezel. Sawang-sawa na ako sa pagmamaltrato nila sa akin. Hindi nila ako mahal. Mahal lang nila ang pera at reputasyon ko. Tuluyang umiyak si Harold sa harapan ni Jezel. Hindi alam ni Jezel kung ano ang sasabihin. Kaya niyakap na nga lamang niya si Harold at ipinaramdam na nandyan lang siya palagi para sa kanya. Napagdesisyon na ni Jezel na hindi na muna magtitinda sa araw na yon. Umuwi siya sa kanyang maliit na bahay kasama si Harold na may sakit. Inalagaan niya ito at pinainom ng gamot na unang beses naramdaman ni Harold na may nag-aalaga sa kanya, na may pakialam sa kanya, na may taong makakapitan siya. Kaya mas lalong nabighani si Harold kay Jezel at sinabi sa kanyang sarili na hindi niya pagsisisihan na mas pinili niya ang maging kargador habang buhay kasama ang taong mahal niya kesa maging CEO kasama ang mga taong pera lang ang inaatupag. Thank you so much, Jezel. You saved my life. Sabi pa ni Harold kay Jezel habang hinawakan ng kamay ni Jezel at tinignan ng maigi si Jezel habang nakahiga ito sa lumang folding bed. Wala yun. Kahit sino naman gagawin yun eh. Ngayon na okay ka na. Ano yung pinagsasasabi mo kahapon na hindi ikaw ang CEO? Mas pipiliin mo na lang maging ganito ka? Kakayanin mo kaya? Nagtatakang sabi pa ni Jezel at hinigpitan ni Harold ang pagkakahawak niya sa kamay ng babae at bumantong hininga para kumuha ng lakas. Chill ka lang. Basta nandyan ka lang, Jezel, kakayanin ko lahat. Sagot lamang ni Harold na ikinaasar ni Jezel at inalis ang pagkakahawak ni Harold sa kamay niya. Hindi mo. Alam ko anong sinasabi mo. Hindi nakakain ang baliw sa pag-ibig. Hindi biro ang ganitong buhay kung ang nilakihan mo ay marangyang buhay.
Mistulang pangaral naman ni Jessel kay Harold habang tumitingin sa kawalan. Nagawa ko ngang maging kargador para sa'yo. Gagawin ko rin ang lahat, Jessel. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Magiging masipag akong asawa. Seryosong sabi pa ni Harold na ikinataas ng kilay ni Jessel na may kasamang pamumula sa kanyang pisngi. Hoy, anong asawa ka dyan? Hindi ka pa nga sinasagot, asawa na kaagad? Reaksyon ni Jessel na ikinatawa ni Harold. Doon din tayo papunta, misis ko. Malambing na sagot ni Harold sabay kindat pa kay Jessel na tinignan lang siya ng masama. Sabay tumayo pero automatikong napapangiti si Jessel nang nakatalikod dito sa sinabi ni Harold parang may kumiliti sa kaibuturan ng puso niya nang marinig ni Jessel na gusto niyang mapangasawa ito. Bumangon ka na dyan, ihahanda ko ng umagahan natin. Pahabol na sabi ni Jessel. Saka lumabas ng bahay. Ang munting kusina kasi ng bahay niya ay nasa labas, tanging bubong lang at walang dingding. Pero makikita mo ay ang nagbeberdehang mga halaman at tanawin ng mga palay. Hinanda na ni Jessel ang kanin, pritong itlog at ang gulay niyang sinabawan. Nakalamunggay. Siguro, ang swerte ko, no? Napasindak si Jessel nang biglang magsalita si Harold. Sumunod na pala agad ito kay Jessel. At bakit naman? Tanong ni Jessel na pilit tiniiwasan ang mga titig ni Harold sa kanya. Kasi swerte ng mapapangasawa mo. Ako mapapangasawa mo kaya ang swerte ko. Mayabang na saad ni Harold na dahilan para kumalampag ang puso ni Jessel sa tuwa. Sira ka talaga no? Kumain ka na nga lang dyan, pasensya ka na at yan lang ang maalmusal dito. Kibit balikat na nga lamang nasagot pa ni Jessel at tumupo na nga sa kahoy na upuan. Okay lang, basta, luto ng aking misis. Hirit naman ni Harold na halos mabuga ni Jessel ang kanyang kinakain. Itigil mo na nga yung kakatawag mo sa akin ng misis. Namumulang saway pa ni Jessel kay Harold na ikinangiting aso lang ni Harold. Bakit? Tinatawag mo akong mister, hindi ba? Kaya misis naman ang itawag ko sa'yo, para bagay tayo. Asar naman ni Harold kay Jessel, na mas lalong ikinapula ni Jessel. Hindi na lang pinansin ni Jessel si Harold, sinamaan niya lang ito ng tingin. Tahimik lamang silang kumakain, habang simpleng sinusulyapan ni Jessel si Harold sa magiging reaksyon niya sa pagkain. Nakita ni Jessel ang pakangiwi nito pero may paninindagan talaga. Nakakayanin ni Harold ang hirap ng buhay. Mula sa araw na iyon, magkasama na palagi sina Jessel at Harold sa paghahanap buhay, si Harold sa pagiging kargador, sa palengke at pagiging tindera naman si Jessel. Napag-isipan nilang dalawa na magtitinda sila ng balut at chicharon sa gabi ng ilang oras para dagdag sa hanap buhay nila. Balot, chicharon kayo riyan! Sigaw ni Jessel habang bitbit ang mga chicharon. At si Harold naman ang nakabitbit ng balut. Naglalako sila sa lugar nila. Sa mga ilang nakakilala pa rin kay Harold, kahit na balot na ito, kinukudya at pinagtatawanan nila si Harold. Umuwi na lang tayo. Pinagtatawanan ka lang nila At kahit naman siguro ako pagtatawanan talaga, ang isang mayaman tapos ngayon nagtitinda ng balut sa gabi. Tapos kargador naman sa umaga. Nababahalang sambit ni Jessel habang umupo ito sa may bench na medyo madilim. Ano ka ba? Huwag kang magpapapekto sa kanila, okay lang yun. At least, hindi tayo nakakaapak ng pagkatao nila. Malumani na sagot naman ni Harold na nagpapahanga kay Jessel. Kakaiba rin pala ang pananaw ni Harold sa buhay. Uy Harold, ikaw na ba yan? May biglang huminto na kotse sa harapan nila ni Jessel. Nakita nila si Taner na nakasakay ng sasakyan. Taner, ikaw pala. Nakapasyal ka. Masayang usap ni Harold kay Taner. Lumapit si Harold kay Taner. Kakamayan niya sana ito pero hindi ito pinansin ni Taner. Huwag mo kong kausapin na para bang close tayo, Harold. Iba na ako ngayon. Hindi na kanang kamay mo lang. Aroganteng sagot pa ni Taner
na nagpapalungkot kay Harold, ang nag-iisang tinuring niyang kaibigan at tatalikuran na lamang din pala siya. Wala ka kasing utak eh. Sinong pipiliin maging kawawang buhay? Ikaw lang, Harold. Sana hindi ka magsisi sa desisyon mo. Pangasar pa ni Tanner kay Harold. Sa gitna ng kanyang pagkahalakhak, saka isinara ang bintana ng sasakyan at humarurot paalis. Lumapit si Jessel kay Harold at tinapik ang balikat nito. Natulala kasi si Harold sa ginawa ni Tanner. Hindi siya lubos makapaniwala na magiging ganun din ang ugali ni Tanner. Tahimik lamang si Harold habang sinusundan siya ni Jessel sa paglalakad pa uwi. Konti lang na ibenta nila kaya marami silang mauuwi. Pagkadating nila sa bahay, ramdam na ramdam ni Jessel ang mabibigat na paghinga ni Harold. Naiisip ni Jessel na baka nagsisisi na si Harold at uuwi na ito. Ano, natauhan ka na ba? Lapit ni Jessel kay Harold sabay inabutan ng tubig. Tumingin naman si Harold kay Jessel at nagpasalamat. Natauhan saan? Ipapamukha ako sa kanila na mas pagsisisihan ko kung hindi ako kumalas sa kanila. Tignan lang natin. Makakaahon din ako, makakaahon din tayong dalawa. Mahigpit na tugon ni Harold na sa bawat diin niya ng mga salita ay may katumbas na hinanakit. Never mind. Huwag na natin silang isipin natin ang tungkol sa atin. Dahil marami tayong naiuwi na balot, tayo na lang ang kakain ng mga to. Masayang sambit pa ni Harold sabay nilalapag ang mga itlog sa maliit na lamesa. Siyempre no, sayang lang din, masisira lang yan. Sagot naman ni Jessel na mas piniling sabayan si Harold at huwag na nga lamang pansinin ang nangyari. Pumasok si Jessel sa loob ng bahay para magpalit ng damit. Nang bumalik siya sa kusina ay laking gulat niya nang may isang punpon ng pulang rosas sa lamesa. Nakaayos na rin ang mga itlog at chicharon sa lamesa. Hinanap niya si Harold pero hindi niya ito makita. Naghahalong pagkagulat at kilig ang nararamdaman ni Jessel. Unang beses niyang maranasan na may gumawa ito sa kanya na para bang isang date ang setup. Sana ay nagustuhan mo ang simpleng bagay na ginawa ko para sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kapag nakabawi na, babawi rin sa'yo ng gusto. Eksena ni Harold na nakaayos din ng konti. Kinuha ni Harold ang bulaklak sa lamesa at ibinigay kay Jessel na nakaawang ang bibig sa pagkagulat. Bulaklak para sa magandang misis. Sabi pa ni Harold na tinanggap na nga lamang ni Jessel ang bulaklak dahil hindi na niya alam ang ikikilos niya. Mahal to ah, gumastos ka pa talaga? Bawi ni Jessel sa pagkagulat sabay inamoy ang halimuyak ng bulaklak. Siyempre kailangan ng effort yan. Sagot naman ni Harold. Salamat sa bulaklak. Nakangiting sagot ni Jessel na nagpamula kay Harold. Kinikilig ito sa matamis ng ngiti ni Jessel. Wala nga naman basta sa misis ko. Nahutal na sagot ni Harold. Hindi alam ni Jessel kung bakit lumapit siya kay Harold. Tumingkayat at hinalikan ng mabilis ang pisngi nito. Sabay bulong na, sinasagot na kita. At mabilis umupo sa upuan. Nilapag ang bulaklak at nagsimulang buksan ang mga itlog. Nataob naman si Harold sa sinabi ni Jessel. Nang maproseso lahat ay nagtatatalo nito sa saya na parabang sobra pa sa nanalo sa loto. So tayo na? Misis na kita? Natatarantang sabi pa ni Harold na natawa na nga lamang sa reaksyon. Bakit ayaw mo ba? Nakita ko kasi na hindi ka kagaya ng ibang lalaki. Nakita ko rin kung ano ang ginawa mo para mapa-oo ako. Kaya simula sa araw na to tayo na. Namumulang sabi ni Jessel na mas lalong nagpapasaya kay Harold. Hindi napigilan ni Harold na kargahin si Jessel at pinaikot-ikot. Hoy, ano ka ba? Ibaba mo nga ako. Pagpupumiglas ni Jessel na may halong tuwa. Dahil sobrang satisfied ni Jessel sa naging reaksyon ni Harold, halatang masayang masaya ito. Sa wakas sa akin ka na rin. Sigaw pa nga ni Harold, napilit tinatakpan ni Jessel ang bibig nito. Ibinaba ni Harold si Jessel at tinignan ng maigi. Napapikit si Jessel nang lumapit ang mukha ni Harold sa kanya, sabay hinalikan ng noo niya. Salamat. Pangako ko sa iyo na magiging mabait ako sa mister mo, aking misis. Mahal na mahal kita.
Puno ng sinseridad na sambit ni Harold at niyakap ng sobrang higpit si Jessel. Hindi naman mapigilan ni Jessel ang kiligin sobra. Ramdam na ramdam niya na seryoso at mahal na mahal siya ni Harold. Mula sa araw na yun ay mas nakilala nila Jessel at Harold ang isa't isa. Nalaman nila na marami pala silang parehong mga interes sa buhay. Nalaman ang storya ng bawat isa sa buhay at pareho silang kumakayod para sa kinabukasan nila. Ang bango naman ng misis ko. Panlalambing pa ni Harold kay Jessel habang inaamoy-amoy ang leeg ni Jessel. Tumigil ka nga riyan. Nasa palengke tayo, bawal malalandi dito. Saway ni Jessel sa nobyo habang winawagayway ang pang-alis ng mga langaw. Di mainggit sila. Napagod kasi ako at ang misis ko ang panumbalik sa lakas ko. Hindi napapatinag. Nasambit ni Harold at niyakap niya si Jessel. Ikaw talaga, mahiya naman tayo sa mga gulay niyan. Asar ni Jessel sabay kalas sa kamay ni Harold na nakayapos sa bewang niya. Kumain na muna tayo, anong oras na? Ayaw ni Harold kay Jessel. Galing si Harold sa pagkakarga ng mga iba't ibang mabibigat na mga bagay. Kaya sa mga nagdaang araw na pamamalagi niya sa palengke ay nasanay na ito sa kanyang panibagong buhay. Mauna ka na lang. Susunod na lang ako. Sagot ni Jessel, sabay entertain sa customer niya. Sabay tayo, misis naman eh. Kumain ka naman ng wasto. Para naman tataba ka. Salita ni Harold sa nobya niya. Tinignan lang ni Jessel si Harold ng masama na nagpapahiwatig na tumigil ka nga dyan. Nang makaalis na ang customer ay lumapit si Jessel kay Harold at sinamaan ito ng tingin. Kinuha ni Jessel ang baunan nilang dalawa at binuksan ng supot na lutong ulam na binili ni Harold at may kapares pang soft drinks. Sige na, kumain na tayo. Ayaw ni Jessel at tumabi kay Harold. Kumain sila ng matiwasay at may mga matang nakatingin sa kanila. May ilang mga taong dumadaan at pagtitinginan silang dalawa. Say utos pa ni Harold kay Jessel dahil susubuan niya ito ng adobong atay ng manok, pero hindi siya pinansin ni Jessel. Nainis naman si Harold at may naisip na kalokohan. Kinagat ni Harold ang dulo ng atay ng manok at walang ano-anong hinila ang batok ni Jessel at siniil ng halik. Sabay ipinasa ang ulam sa bibig ni Harold papunta sa bibig ni Jessel. Gulat na gulat si Jessel pero walang ibang magagawa kundi ang nguyain at kainin na lamang ang ulam na namumula ang kanyang pisngi. Dahil nga sa kalokohang ginagawa ng nobyo niya. Ano, masarap ba? Pangasar pa ni Harold pero tanging kurot lamang ang sagot ni Jessel. Nalabis na tinawanan lang ni Harold. Makikita mo talaga na masayang-masaya silang dalawa at kontento na sa isa't isa. Uy, kayong dalawa dyan sobrang tamis nyo na. Nilalanggam na ako dito. Eksena ni Aling Bebe na nagpapamula kay Jessel dahil alam ni Jessel, nakitang-kita ni Aling Bebe ang kanilang harutan. Hayaan nyo na lang yan sila, Aling Bebe. Nakakakilig nga silang dalawa eh. Tila kinikilig na sabi naman ng isang tindera na katabi ni Aling Bebe. Napaaray na nga lamang si Harold bilang daing dahil hindi inaasahan ang pagkurot ni Jessel sa tagiliran niya. Ikaw kasi, kakain na nga lang ang landi mo pa. Inis na wika ni Jessel na ikinakunot ng noon ni Harold. At least sa misis ko lang ako lumalandi. Hindi paglalandi ito, sadyang proud lang talaga ako na ikaw ang misis ko. Kaya kong ipagsigawan sa buong mundo na ikaw ang babaeng mahal ko. Seryosong saad ni Harold at sinubuan naman si Jessel. At dahil tila nawawala sa sarili si Jessel, sa sinabi ni Harold na subo niya, ang ibinigay ni Harold na at nakarinig sila ng pagtili at kilig mula sa mga kasamahan nila. Ito talagang misis kong to. Pakakasalan ko to. At kayong lahat na nandito, invited kayo. Proud na sigaw pa ni Harold na ikinatili naman ang mga kasamahan nilang nagtitinda. Sumiksik si Jessel sa balikat ni Harold dahil may halong hiya at kilig. Asahan namin yan, Harold Sana kayo na talaga forever. Supporter nyo kami. Kaya nga, sigaw pa nga ng mga tindera na kasama nila. Suporta ng mga kasamahan nila
na labis na ikinatuwa ni Harold at Jezel. Kakaiba man ang kanilang istorya. Marami naman ding sumuporta at tinanggap sila. Nagsumikap lalo si Jezel at Harold. Nagkaroon sila ng mga pangarap sa buhay. Mas marami na ang bumibili kay Jezel at malaki-laki na rin ang nagiging kita ni Harold sa pagkakargador. Nag-ipon silang dalawa hanggat natupad ang pangarap nila. Ang pangarap nilang makabili ng malaking lote para maging taniman. Gusto nilang sila na naman ang magiging supplier ng mga gulay sa palengke. Unti-unti na ring guminhawa ang buhay nila. Hindi talaga ako makapaniwala, Mrs., na unti-unti na tayong umaahon, sabi ni Harold habang nakayakap sa baywang ni Jezel. Nakahiga silang dalawa sa Bermuda grass habang tumitingin sa kalawakan na puno ng nagniningningang mga bituin at sobrang liwanag ng buwan. Oo nga eh. Salamat talaga at dumating ka sa buhay ko. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Naluluhang sagot pa nga ni Jezel kay Harold. Ano ba yan? Hindi to dahil sa akin. Kung hindi dahil sa ating dalawa, dahil ito sa pagsusumikap nating dalawa. Ako nga ang magpapasalamat talaga dahil binigyan ako ni Lord ng kagaya mo. Hindi lang maganda at sexy, ubod pa ng bait, sobrang maalaga, mahal ako at higit sa lahat. Babaeng nagpaparealize sa akin na paghirapan ng lahat ng bagay na gusto mo. Emosyonal na sagot pa ni Harold habang hinimas-himas ang pisngi ni Jezel. Hinawakan naman ni Jezel ang kamay ni Harold at ngumiti. Ang swerte ko na ikaw ang kasama ko. Lumuluhang sambit ni Jezel na puno ng emosyon. Nalabis talaga ang kaniyang pasasalamat. Kinabig ni Harold si Jezel kaya napapahiga ito sa dibdib niya. Hinalikan ni Harold ang noo ni Jezel nang mariin. Gumulong si Harold kaya nadaganan niya si Jezel. Narinig nilang dalawa ang kanilang bawat tibok ng kanilang mga puso. Nagtinginan silang dalawa sa kanilang mga mapupungay na mga mata, pababa, sa kanilang mga mapupulang labi. Napapikit si Jezel. Nang maramadaman niya ang malambot na labi ni Harold sa labi niya, dinamdam nila ang bawat isang pagmamahal na sinaluhan. Walang ibang magawa si Jezel kung hindi yakapin ng buong puso si Harold at pinapaubaya kung ano man ang mangyayari sa mga sandaling iyon. Sa bawat araw na nagdaan na magkasama sina Jezel at Harold ay mas lalong lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Nakasuporta sila sa bawat pangarap na hinahangad nila. Pinapaubaya na ni Jezel kay Harold ang magiging negosyo nila dahil si Harold ang mas maraming karanasan at may talento. Relax ka muna, mahal. Huwag pagurin ang sarili. Lapit nga ni Jezel kay Harold. Natutok na tutok sa mga dokumento para sa magiging customers na pagdadalhan nila ng mga produktong tanim nila. Nakarelax na ako, mahal. Nandyan ka lang, nakaka-relax ang sobra. Tugon naman ni Harold kay Jezel. Mahal naman, kanina pa kasi riyan nakatutok, pahinga ka muna. Saad ni Jezel at minamasahe ang balikat ni Harold. Salamat, mahal ko. Lingon ni Harold kay Jezel sabay hila ni Harold. Pagkandong sa kanya. Hindi talaga ako nagkakamali na ikaw ang pinili ko, mahal. Malambing na sabi naman ni Harold at sumisiksik sa leeg ni Jezel para mamahinga. Asus, palagi ka lang ako naririto para sa'yo. Malambing naman na sagot ni Jezel at hinalikan ang noo ni Harold. Na pareho silang nakaramdam ng pagmamahal sa bawat isa. Kinabukasan, nakipagbakbakan si Harold sa pag-negotiate ng kanilang produkto sa mga mamimili. Nagustuhan ng isang malaking kumpanya ang pamamaraan ni Harold na intrega itong makipag-partner kay Harold upang makatatag sila ng mas progresong samahan at produkto. Lumipas ang ilang taon, ganap na naging CEO si Harold sa kaniyang sariling kumpanya sa tulong at tiwala ng mga investors niya. Ang kumpanyang galing sa pawis at dugo nilang dalawa ni Harold at Jezel. Mahal, bakit ka umiiyak dyan? Nag-aalalang tanong pa ni Harold kay Jezel
Nang makita niya itong lumuluhang tinitignan ang bagong tahanan at estado ng kanilang buhay. Hindi lang talaga ako makapaniwala na aangat tayo ng ganito. Parang kailan lang kasi. Kinakasya natin ang ating sarili sa maliit na bahay. Ngayon para na tayong nakatira sa mansyon. Emosyonal na saad ni Jessel. Nilapitan siya ni Harold at niyakap ng mahigpit. Sadyang mabait lang si Panginoon. Kapag tayo ay magsusumikap, ay paroroonan talaga tayo. Sagot ni Harold sabay hinimas-himas ang likuran ni Jessel. Kumalas si Harold sa pagkayakap kay Jessel. Bigla itong lumuhod na nagpapahiyaw kay Jessel. Sa gulat, naluluhang umiti si Harold at may kinuhang pulang maliit na box na may lamang diamanteng sing-sing na kumikislap-kislap pa ang bato nito na nasinaga ng araw. Ngayon na okay ng lahat. Ikaw na naman ang aatupagin ko. Pwede ba kitang maging misis ko habang buhay? Lumuluhang propose ni Harold kay Jessel. Hindi alam ni Jessel kung ano ang gagawin niya maliban sa pag-agos ng kanyang mga luha. Oo naman, willing na willing ako. Sigaw ni Jessel na nagbibigay liwanag kay Harold. Mabilis na tumayo si Harold at isinuot ang singsing sa daliri ni Jessel. Sabay karga-saka, pinaikot-ikot siya nang dahil sa tuwa. Mahal, dahan-dahan, baka mahilo si baby. Mistulang sabi ni Jessel na nagpapataob kay Harold na para bang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Anong sabi mo, mahal? Natatarantang tanong ni Harold habang tinitignan ng maigi si Jessel. Napangiti naman si Jessel nang nakakaloka. Isusurpresa sana kita kaso akong sinurpresa mo. Oo, mahal. Buntis ako. Magilaw na sagot ni Jessel na nagpapasigaw kay Harold sa saya. So, ito ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Thanks God. Salamat mahal ko, magiging pamilya na tayo. Masayang sigaw ni Harold sabay inulanan ng halik si Jessel sa kaniyang mukha at hinimas-himas ang tiyan ni Jessel. Masayang masaya silang dalawa sa bagong blessings na natanggap nila. Kinabukasan ay kinasalagad si Jessel at Harold. Pinaghandaan na pala lahat ni Harold ang kanilang kasal. Masayang masaya sila kahit na walang pamilya ni Harold. Ang dumalo selebrasyon nila, dumalo naman si Aling Koreng, Carol, ang mga kaibigan ni Jessel sa terminal ng jeep. At syempre, ang mga tindera sa palengke na kasamahan nila. Hindi man sila sa pamilya sa dugo, pamilya naman sila sa puso. Mula sa araw na iyon, namuhay si Harold at Jessel nang mapayapa at masaya. Kasama ang mga taong naniniwala at may pakialam sa kanila. Kasama ang binubuntis ni Jessel na isang triplets pala. Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa baba, minsan ay nasa itaas ka. Kapag nasa ibaba ka, huwag mawalan ng pag-asa, magsusumikap ka sa buhay mo upang maitaas ka. Kung nasa itaas ka na, huwag kalimutan ang mga taong naging kasama mo noong nasa baba ka. At huwag gagamitin ang iyong kakayahan para mang-apak ng kapwa mo. Kung gusto mong may marating ka sa buhay, mangarap ka at magsusumikap. At huwag kalimutang isama ang Panginoon sa bawat pangarap mo. Lahat ng paghihirap mo ay masusuklian din pagdating ng tamang panahon. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Jessel at Harold. Maraming salamat po sa lahat at i-comment lamang po kung gusto niyo pong magpa-shoutout. Bilang pasalamat po namin sa inyo. Shoutout po sa mga sumusunod. Daisy Blaza, Mercy Filiantes, Mary Rose, Linda, Marine Gramos, Merlilin, Linley, Miriam Gertags, All About My Dogs, Marisa de los Reyes, Lina Almazan, Bella, of Zambales, Eduardo Policarpio of Toronto, Canada, Eduardo, Lini of Macau, Princess Sita Manzon, Trixie Yen, Liliano Bebe, Hailey Balajay, Vida Dichosa, Diti Bulatete, Rosana Romero, Presbyteros Rose, Nitz Nebria, Janet Lardizabal, Elena Abagon, Annalie Flor, Nitz Nebria, Rama Butch,
Evangeline Zamora, Erico Misol, Charlene Cantina, Romana Gorospe, Kinsano Ebas, Jovi Aure, Esteban Andrade, Elvi Candontol, Alexa Ani Gomez, Ellen Fortuno, Nena Ano, Angelina Ducusin, Remedios Solmantil, Luciado Dolores, Ani Bocao, of Isabela, Eli Bita Solo, of Milan Italy Jessica Vargas, Aniseta Andrino, Evelyn, of Neva Ecija, Diana Agana, Marites Nitura of Saudi Arabia, Eva Violeta, Gerald Schiff, Lynn Lee, Veronica Briseño, Carmencita Falcon, Merlin Diaz, Helen Murillo, Natalie Navarro, Honey Villasenor of Kuwait, Annie Hoson, Merlin Barosa, Maria Luisa San Jose, Lina Cruz, Teresita Schmid, Eda Minguez, Connie Valmoria Escapades, Sara Bartonico, Melanie Juan, Precious Mago, Milo Gonzalez, Ana Victoria, Merlin Baroza, Rosemary Corpus, Rosemary Vasquez, Merlin, Lisa Nesbet Anaban, Iler Carub, Flor Cabrera, Jeyo Cadtet, Shane Santiago, Nino Regidor, Elira Ramirez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Pesi, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog,
Rosemary, MM, Penning Escal, Nery Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Floredet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred de Liza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteris Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog,
Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades, Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Rochan Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.